Hi again, it's me Michael Dollar. Welcome back to my channel. Hi, it's mother. Pwede mo interview? Nga ano, siya may gipili. Siya ako nagpili kay siya Siya may nakita mo? dapat na uwing ko dito kay siya may gano'y swito, siya may ibayo. Dili ko kurap. Tunay ka doon. Oh, Tunay ka siya na. makamasa. Oo. Oh, di siya mamili ng tao. Dili mamili ng tao kay ano yung tanga pa sa kaya Oh. buwan na may dabuto. Yeah, salamat. So encouragement sa lahat mga Pilipino. So, kapit na eleksyon, kinanglagan sila, magmatigmat na kay mga tao ko man, nagmata na. Oo. Hindi na magpakakuhan kay para to, siyudad ko lang po. Dili ibaligyan ang prinsipyo. Tungod kayo may kwarta na, gibaligyan na. Baligyan na. Nakalimot na. Kalimot na sa ato. Okay, salamat. Yeah, salamat. Pag isang opisyalis mayaman siya, tapos artista pa, popular siya, gwapo, maganda, macho, anong opinion mo dyan? Ay parang hindi naman nagpapasa yun sa kanya Oo. sa itsura niya, kundi sa kakayahan niya bilang mamumuno sa ating buong bansa. Oh, Yun ang importante. ayun. So last encouragement, dahil malapit na ang ating eleksyon, anong encouragement mo sa lahat na Pilipino na boboto ngayon? Gusto ko lang ipaabot sa lahat na piliin natin yung karapat-dapat. Hindi natin piliin yung porkit guwapo or ano pa yan, mayaman. Basta anuhin natin, piliin natin yung karapat-dapat at handa siyang magserbisyo sa ating bayan na walang kapalit na anuman. Ayun, salamat. Wow, it's me, Michael Dollar again. God is good all the time. Salamat na tinapos mo ang aking video. Isa itong napakalaking kalaman sa ating mga Pilipino, lalo na malapit na ating eleksyon. Encouragement ko lang sa ating mga Pilipino, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, dahil malapit na ang ating eleksyon, maging wise po tayo sa pagpili at talagang maingat tayo at maging observant po tayo sa pagpili ng ating gusto nating pakuin sa position na yan. So, right now, nandito po tayo ngayon sa Kaskag. Ayan. Kaya, ang sa'yo mo yung hanap din mo na kwalifikasyon sa kandidato dahil malapit na ang ating eleksyon. Ano ba ang hinanap mo? Sa akin, maghanap tayo sa kandidato una, may takot sa Diyos, Yes. at saka may titinda sa ating pagkatao, at saka matabang yun sa mga public, sa lahat ng mga public, sa lahat ng mga tao. Kasi yun, ang dapat ng kandidato, dapat tumano nila ilasaad. Kung sa ilasaad, kung pamano nila kasada, kung mga matao na nila wifi, dapat tumano nila ilasaad. Kaya kung may ganaan sa mga tao ko na tumano ilasaad, na mapunta lang ng tao. So in short, hindi lang siya paporma, papogi points, O, hindi lang sa papurma, papugi points. Pag may salita, may gawa din. O may gawa din sila sa anumang bagay o sa pamahalaan. Kanilang kanilang mga pangako, asali nilang pangako nila kasi yung kasi ang ganaan sa mga tao eh. Okay, encouragement sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga OFW sa araw ng eleksyon. Anong gagawin nila? Ang encourage ko sa OFW sa lahat na una magdadasal sila sa Panginoon at saka Amen, amen. safety sila palagi at huwag silang mawala ng pag-asa dahil may Panginoon na tumutulong sa atin. Ayun, sa ito po si Kuya Desina po. Maraming salamat po, maraming salamat. Wow, God is good all the time. So, ikaw po, kabayan, ano ba ang hinahanap mo na katangian sa isang tumatakbong kandidato? Paki-comment naman below, paki-share naman sa opinion mo. Sa akin naman, sa aking personal naman na opinion, kailangan po natin na kilatisin, obserbahan ang lahat ng mga sa lahat ng ating sa araw ng ating eleksyon, kailangan maging matalino tayo, maging mataling kilatisin natin ng maayos, ng mabuti ang ating lahat ng mga tumatakbong kandidato kasi napakahalaga po na ang ating boto ay hindi po mauwi sa walang saysay. Hindi lang po tayo tumitingin sa isang kandidato na matalino, gwapo, maganda, sexy, popular.
mayaman. Kailangan din natin hanapin ang isang katangian sa isang tumatakbo na kandidato